guess personally, I'm not a very vengeful person. I don't do revenge. I don't like the idea of revenge, but I do believe in karma. Umani ng atensyon at usap-usap sa social media ang naging pahayag ni Kayla Estrada nang tanungin kung naniniwala ba siya sa paghihiganti sa mga taong nakapanakit sa kanya. Ayon kay Kayla, malinaw ang kanyang paninindigan pagdating sa ganitong usapin. I'm not a vengeful person, so I don't revenge, but I do believe in karma. Ani niya. Dagdag pa ng aktres, hindi raw niya ugali ang gumanti o magplano ng masama laban sa sinumang nanakit sa kanya, sapagkat naniniwala siyang darating din ang tamang panahon kung kailan haharapin ng bawat isa ang bunga ng kanilang mga ginawa. Dahil sa kanyang pahayag, marami ang napaisip at nagtanong kung paano raw siya tutugon sakaling dumating ang punto na lokohin siya ni Daniel Padilla na kasalukuyang inuugnay sa kanya sa mga usap-usapang kumpirmadong may namumuong relasyon. Bagamat hindi diretsahang sinagot ang hypothetical na sitwasyon, ipinahiwatig ni Kayla na pipiliin pa rin niya ang katahimikan ng sarili kaysa pumatol sa galit o paghihigante. Para kay Kayla, mas mahalaga raw ang pagprotekta sa sariling dignidad at emosyon kaysa gumante. Ayon pa sa kanya, ang karma raw ang bahalang magtuwid ng mga maling nagawa ng isang tao at hindi na niya kailangang makialam o mag-aksaya ng lakas para doon. Samantala, iba-iba naman ang naging reaksyon ng publiko. May mga humanga sa maturity at pagiging kalmado ni Kayla sa ganitong klaseng pananaw, habang may ilan ding nagsabing mahirap panindigan ang ganitong prinsipyo, lalo na kung tunay na masasaktan ang isang tao sa isang relasyon. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Daniel Padilla ukol sa isyong ito at wala pang kumpirmasyon kung ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Gayunpaman, ang naging pahayag ni Kayla Estrada ay nagbigay ng malinaw na larawan ng kanyang karakter, isang babaeng mas naniniwala sa karma kaysa paghihiganti at mas pinipiling maging payapa kaysa magdala ng galit sa kanyang puso. Sa huli, ang naging mensahe ni Kayla ay simple pero malakas. Hindi niya kailangan ng